team name, In progress. Team Miracle Worldwide. Ano po? Welcome po sa lahat. Ako po nga po pala si Don Dennis Miguel. Ang topic po natin for today at for after this afternoon ay what to do after joining. Ano po ba nga ang kailangan natin bago tayo? Ah, Pagkatapos nating mag-join. Short background lang po tayo sa ano. Ito po yung deepest why ko, yung family ko. Ang aking tatay na dating policeman, retired policeman po yung tatay ko, and nanay ko housewife. At thank you Lord, napagtapos po kami sa pag-aaral ng aking tatay kahit sa paraan na kanyang pagsisilbi sa bayan. Ano po. Then ito din po yung aking family po ng aking asawa. Ano po, napakalaking pamilya po, hindi po tayo laki sa yaman. May sakto lang, simpleng buhay lang po. Ano po. Ah, and then ito naman po, before po tayo nag-I am worldwide, ano po, bago po natin nakilala si I am, dati po tayong 2 years po nating nagamit yung ating pagiging teacher. Ah, After 2 years po na yon, nagka-opportunity po ako na napapasok bilang isang company driver and operator po sa PLDT. Almost 10 years din po tayo diyan na naging driver, naging operator ng iba't ibang heavy equipments, ano po. And then napapasok din po tayo bilang isang QA inspector sa Unilab kung saan po yung ginagawa yung mga gamot natin sa Pilipinas. 2 years din po ako diyan. Ano po, pagka talaga empleyado po tayo, ano po. Then bago po nakarating po ako dito ngayon sa Israel bilang isang caregiver. Yan po ang aking background sa bago po natin nakilala si I Am Worldwide. And then, kung may konting kwento lang po tayo, ano po, siguro naman po nakikilala nyo naman po si Juan at si Pedro. Lagi po yan nasa kwento eh, si Juan at si Pedro. Kung napapansin nyo po, sila pong dalawa ay dalawang tree cutter. Baga nagpuputol po sila ng puno. Kung napapansin nyo po sa litrato, ano po, si Juan po, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagpuputol ng puno. And si Pedro po nandoon nakatalikod lang. May ginagawa. Minsan po napansin sila ng kanilang amo na sila po nakita po ng boss si Pedro na bakit ba siya palaging tumatalikod sa malayo pag nagbe-break sila. And itong si Juan, putol lang siya ng putol ng puno. Every magbe-break sila, puputol lang sila ng puno, si Juan. And then, pareho ng oras silang pumapasok, 8 to 5 sila pumapasok, every break time. Pero ah, pagkatapos po ng trabaho nila, ayun po, nakaputol po si Juan ng 43, pero si Pedro, nakaputol po siya ng 83. Paano po kaya nangyari yun? Na mas maraming naputol itong si Pedro na puno. Napakasipag nitong si Juan. Kasi hindi na siya nagpapahinga. Putol lang siya ng puto, hampas lang siya ng hampas. Hmm. Samantalang itong si Pedro, doon lang sa malayo, palaging andun sa malayo, nakatalikod, ano bang ginagawa niya doon? Hmm. Siguro naman po nakikita nyo kung kung may naiisip po kayo, i-comment nyo lang po dyan. Ano po? Hmm. Ito po. Ah, Kaya naman po pala, itong si Pedro ay laging nando sa malayo, ay naghahasa po pala siya ng kanyang palakol, ng kanyang pamputol. Ano?
yung kanyang pamputol sa puno. Kaya po pala mas marami siyang naputol kaysa dito kay Juan na walang pahinga na pumuputol ng puno. Pero siya ay naka 80 trees. Siguro naman po alam niyo po kung bakit hinahasa. Para po tayo dito sa ating business na ginagawa. Ano po? Dito po sa ating Siam Worldwide. Siyempre, kailangan din po natin talaga nahasain yung ating sarili. Katulad dito, sama-sama po tayo dito, nakikinig, naghahasa ng ating kaalaman. Hinahasa po natin para mas matutunan po natin at mas marami tayong ma-share sa ating mga magiging client. Ano po? At sa ating may matutulungan tayo kasi kung wala po tayong kaalaman na i-share sa ating mga client, wala din po tayong makukuhang result, di po ba? Okay po, sana po may natutunan po kayo kahit konting trivia sa kwento. Ano po? Okay po, sabi nga po dito, empty cup. Kailangan po bago bago ang lahat, kailangan empty cup po tayo kasi kailangan po talaga na natin sa business na ginagawa po natin ito na yung cup natin kailangan walang laman. Ano po? Kasi kung puno na yung ating cup, puno na yung ating kaalaman, ano pa yung silbi ng pagtitraining natin kung puno na tayo? Kailangan yung cup natin laging ano yan, laging empty para sa bagong kaalaman na mapapakinggan natin kasi hindi po pare-pareho yung mapapakinggan natin na mga speaker. Ano po? Hindi pare-pareho yung sinasabi nila, hindi pare-pareho yung pinapaliwanag nila. May makukuha at makukuha po tayo na pwede natin magamit sa business po na ginagawa natin. Ano po? And then sabi nga po, acne. Ito po hindi po ito yung acne sa mukha natin ha. Acne it means acne, alam ko na yan. Kahit alam nyo na po na paulit-ulit po nating napapakinggan ang ating training, ang mga mentorings natin, ano po? Kailangan huwag mo sabihin na alam mo na lahat 'yan. Kasi kada training nga po talaga meron po rin po tayong matututunan, meron pa rin po tayong maidadagdag at mai-share sa iba. Ano po? And then sabi nga po, focus on growth. Kailangan po talaga natin na mag-focus sa ating growth para mas marami po tayong mai-share. Katulad na lang po nito, ano, andito tayo, sama-sama tayo dito. Gawin na natin, i-maximize na po natin. Kasi binigyan tayo ng opportunity na makapag-training dito po sa Team Wolves. Kasi parang ito na po yung ating training ground. Kasi, baga, parang tayo si Mentor Claire eh. Ganyan. Nag-umpisa, nag-umpisa sa mahirap, kailangan mas marami tayong matutunan para mas marami din tayong ma-share. Kasi kung hindi natin na palalakasin yung ating isipan, yung hindi natin na dadagdagan yung ating kaalaman, ano na lang yung ating i-share sa ating magiging mga leaders. Ano po? What to do nga po? Ano nga pong kailangan natin gawin pagkatapos natin na mag-join? Okay. Umpisa po natin sa prospecting. Ano po? Prospecting means, sabi nga po, sila po yung mga kakilala natin. Mga kaibigan, kamag-anak, mga kakwentuhan, yung mga nakakahalubilo po natin. Prospecting, sabi nga po dito, it means money, entrepreneur, authority, needs, and time. Sabi nga po, ang isa pong prospect natin yung may mga pera. Ano po, kilala niyo naman po siguro, may mga kamag-anak naman po siguro kayo o kakilala nga na may pera na alam nyo
na kailangan din nila ng extra pagkakakitaan. And then yung mga entrepreneur, yung may mga business, din po, mga prospect din po natin yan, yung mga businessman, ano po. And then yung may mga authority po, yung may mga katungkulan. Yan po yung mga prospect natin. Hindi po tayo mauubusan ng prospect. Kahit saan po tayo magpunta, may prospect at mapoprospect po tayo. May client po tayong makukuha. Kaya wag po kayo mag-alala. Kahit napakarami na po natin dito sa IM, meron at meron pa rin po tayong makukuhang client. And yun nga po yung may mga needs. Hanapin din po natin, alamin natin, i-sort natin kung sino ba yung may mga needs sa product o yung may mga kailangan ng extra income. And then yung may mga time po. No, dati po yung akin pong kaibigan na sample ko lang yung kaibigan ko na tambay. May time siya, marami siyang time. Ngayon, may time na siya sa business. Nagbi-business na siya. Yan po yung mga prospect natin ng mga makukuha natin. Kaya kailangan po talaga natin, meron tayo pong notebook at ballpen, may checklist po tayo. Mag mag mag-list down po tayo, magsulat po tayo ng 150 na pangalan. I-sort po natin katulad po nitong may money, authority and needs. Si Juan sa nung nag-join siya after ng COVID. Po natin, ilista lang po natin para may mabalik-balikan po tayo para pag magpa-follow up po tayo. Ano po? Si Jan. Saan ba si Jan? Sa authority, may authority si Jan. Ano po? Si Pedro. Kailangan na talaga may tayo, mayroon po tayong checklist. Kaya kailangan po may mga notebook tayo para may mga balik-balikan po tayo. Mabalikan natin yung mga prospect po natin. Ano po? Sana po yung nakakasunod po tayo. Okay. How to do after joining up po. How to start right prospecting. Sabi nga po dito, make your Facebook account professional. Yun nga po, kailangan sa Facebook pa lang po natin, kita na po ng mga client natin na tayo po ay professional na nag-share po ng ating business. Kailangan po malinis po yung Facebook account natin. Ano po? At hindi po tayo nagpo-post ng mga negative sa Facebook po natin. And sabi nga po dito, organize folder and product testimony. Kailangan din po talaga naka-organize po yung mga products natin, product testimony natin. Ano po? Kailangan po may mga folder tayo. Mayroon tayo sa testimony, mayroon tayo sa mga ambassador natin, meron po tayo sa product, sa mga event natin. Ano po? And then sabi nga po dito, learn how to copy paste and post our different mentors or IAM Word partners. Yun nga po, kailangan din po natin. Matuto tayo. Kung sa school po, nung nag-aaral tayo ay nangungopia tayo, dito rin po sa ating business na ginagawa. Kailangan din po natin. Kaya nga po napakadali na po nitong ating business na ginagawa, nitong ating IAM Worldwide. Kasi kukopyahin mo na lang. Kaso, yung pagkopya mo dapat tama. Kasi baka makopya mo yung, baga, ang na-post doon ay si tita, gumaling dito sa Barley. Eh baka maging tita mo na rin yung tita nila. Di po ba? Kaya maging alisto din po tayo sa pagkopya natin sa mga kinokopya natin at pinopost po natin sa ating Facebook. Ano po? And sabi nga po dito, make a Facebook page for products and opportunity. Yun nga po, kailangan po natin na mag-create po tayo ng sarili nating pages. Kasi po yung ating personal account na Facebook ay hanggang 5,000 lang
5,000 friends lang po ang kaya niya. And then, mas maganda po na meron po tayong Facebook page para po sa ating mga products at para sa opportunity, lalo tigit dun sa mga event po natin. Ano po, mas maganda po na i-connect lang po natin yung Facebook page natin. Kumbaga, kung makikita nyo po yung Facebook page ko, nakalagay po doon sa Facebook ko, I am Worldwide Israel by Don Dennis Miguel po. I-connect lang po natin yung pangalan natin. Ano po? And then, sabi nga po dito, kailangan mag-join din po tayo sa mga buy and sell groups, pages, add daily. Ano po? Kasi dyan din po tayo makakakuha ng mga prospect po natin. Sa mga buy and sell group, meron din po sa mga, kasi ako po, mahilig po ako sa nagbabay and sell po. Nag-join din po ako sa group ng mga teacher, sa group ng mga OFW, every country po. Yung mga nakakonect po sa atin, ano po, sa ating trabaho. Doon po tayo makakakuha ng ating mga prospect. Hindi po tayo maubusan, wag po kayo mag-alala. And then, kailangan din po natin mag-create ng Instagram para po sa ating mga products. Ano po? And then, sabi nga po dito, mag-create po tayo ng daily activities and post to your wall. Yun po, katulad po ng ginagawa natin sa ating business. Ano po? Nagka-copy paste po tayo, nagpo-post po tayo sa ating Facebook para po mas nakikita po ng ating mga magiging client at friends ng mga friends natin yung mga pinopost po natin about products, about opportunity, ano po, at yung mga ginagawa po natin sa araw-araw na activities. And then, sabi nga po dito, kailangan nagpo-post din po tayo or nakaka-achieve din po tayo ng mga results. Gaya na lang nga po nung ano, yung DR challenge ni Mentor Claire. Ano po, dapat kung ayaw nyo po, ayaw po natin na magmulta, eh, sipagan po natin para magka-result din po tayo daily. Ano po? And be active on your wall or GCs. Kailangan po natin talaga maging active sa ating Facebook, sa pages po natin. Kasi para po nakikita ng mga prospect po talaga natin yung ating pong mga ginagawa. And then, lagi po tayo maging active sa GCs para syempre po, kung sino po yung nagpapakita, siya po yung kikita. Kasi kung hindi ka naman nagpapakita, paano ka kikita? Di po ba? Okay. Ano po yung nakakasunod po tayo? Ano po? And then, sabi nga po dito, meron po tayong basic list basic training. May basic training po tayo. Hmm. Okay, salamat po sa mga nag-comment. Marami po talagang isda sa dagat, kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa na tayo po ay maubusan. Marami at marami po tayong makukuha. Okay. Dumako naman po tayo dito sa ating mga basic training. Lalo tigit po yung una po natin kailangan gawin. Ano nga po pa ang kailangan natin gawin after natin mag-join? Mag-training po tayo about na Manual 3.0. Ito po, kailangan po talaga natin na nagagawa po natin itong Manual 3.0, itong IM5. Kasi po, kung hindi po tayo nag-IM5, hindi po natin ginagawa ang ating business. Kaya ugaliin po natin, maging habit po natin na tayo po ay nag-IM5 araw-araw. Maggawa po tayo ng checklist. Ano po? Ako po kasi naggawa po ako ng checklist na every day kailangan nakapag-post na ako. Chine-check ko yan sa notebook ko. Nakapag-post na ako sa umaga. Nakapag-IM5 na ba ako ng 5 o ilang friends araw-araw o mag-add ng friends sa Facebook.
Kasi kung hindi pa naman pupuno yung mga friends nyo, mag-add lang po tayo at yung hindi po nakakatulong sa atin, sa ating business, i-block na po natin or i-unfriend na po natin kung hindi naman po sila nakakatulong sa atin. Mag-add po tayo ng bago. At gamitin po natin yung pagkakataon na gamitin po natin na tayo po ay mag-IM5 araw-araw. Ano po, prospecting, inviting, presenting, follow up, and pay in ang sunod po nun. Ano po? Hmm. And sabi nga po, protocol, kailangan din po natin to. Ito pong lahat po ng training ito ay kailangan po natin itong mga basic nito. Protocol, kailangan po natin yung malaman kung ano yung mga don't and don'ts ng company natin. Kasi po, marami po talagang bawal sa ating company, sa protocol ng ating company. Kailangan po, alam talaga po natin itong ating mga basic training. And syempre, kailangan din po natin talaga itong why I am worldwide. Ano po? Kailangan alam natin po ang ating complan. Napakaganda po ng ating complan. The best complan. Ano po? And alam din po natin yung product knowledge. Yung lahat po ng product natin. Ano bang lasa ng barley? Para saan ba yung immunergy? Para saan ba yung acai berry? Yun. Kailangan natututunan po natin kung para saan po ba yung mga product natin. Ano po? And then kailangan din po talaga natin na mapag-aralan itong pagpa-prospecting online, prospecting offline. Yung sa offline po parang ano yan eh, flyerings. Magpa-flyerings ka. Ganun. Pa-flyerings. Katulad po nung pag lumalabas po ako, everyday off ko po, talagang ginagrab ko po yung opportunity. Kada labas ko, nagpa-flyering ako. Kahit mag-isa lang ako. Hmm. And then sabi yung nga po, yung power of ABC rules. Advisor, breeds, and client. Yung pagtitiap, yung pagtitiap mo sa upline natin, yun pinaka-importante din po yun. Katulad nga po yung ginawa ni Mentor Well sa pagtitiap niyo po sa akin. Thank you po sa inyo bro, Mentor Well. And then closing deal. Ito din, kailangan po natin ito, yung pagko-close ng deal. Ano po? Kasi kung hindi tayo nagkakapag-close ng deal, paano na lang po tayo makakadadami? Ano po? Kasi kung wala tayong kinakausap, paano na tayo makapag-close ng deal? Kailangan may kinakausap din po tayo araw-araw. Ano po? Kailangan po talaga natin yung aralin, itong basic training. Lalo tigit po, ito pong DISC natin. Kasi sa DISC po natin, dyan po natin malalaman yung mga personality ng ating mga prospect, ng ating mga leaders. Kasi kung dominant ka, ako, dati akong steady. Pero ngayon, medyo nagiging influential na tayo. Kaya nakikipag-usap na tayo sa tao. Dating mahiyain, ngayon na kumapal na rin yung muka. Kasi kung hindi po makapal ang mukha natin, hindi po natin matututunan yung business na ginagawa natin. Kumbaga sabi nga, lahat ng nag-umpisa ay mahiyain. Pero pagdating ng araw, in the good purpose naman po yun. Ano po? In the good purpose naman po yung ating kahit dati tayong mahiyain ngayon. Kailangan magsalita tayo kasi katulad nito, pinaka-training ground na po natin itong Team Wolves. Kasi once na tayo naman po yung mag-handle ng ganitong kalaking team, kailangan talaga natin ng training. Basic lang po ito, itong pinapaliwanag ko sa inyo, pero kailangan po at importante po pagtapos po nating mag-join ay kailangan po natin itong mga basic trainings na ito para na
i-share po natin sa ating mga client at sa ating mga leaders. Ano po? Sana po'y nakakasunod po tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Sana po'y hindi po kayo nakakatulog sa aking presentation. And then sabi nga po dito, ano ba kailangan din po natin ano po ba tayo sa seven type of distributor? Tayo po ba user o visitor lang tayo o leaders na ba tayo o tayo ba ay ano lang participant o motivator na ba tayo? Kailangan talaga natin itong basic training. And sabi nga, how to build a solid network. Paano nga tayo makakapag build ng solid network kung hindi po tayo nagti-training, hindi po natin ginagawa yung business sa araw-araw. Kaya sabi nga po, umpisahan mo pa lang, kasasali mo pa lang, mag-training ka na. In just 1 month, kailangan nakapag-movers ka na. Ano? Dapat nakapag-mover ka na para tuloy-tuloy yung yung momentum, tuloy-tuloy yung breakthrough. Kasi pagka lumayo ka diyan sa after joining pagkatapos mo mag-join tapos wala kang ginawa, paano ka kikita kung wala kang gagawin, di ba? Kailangan kung ano yung sabihin sa iyo ng upline mo, sundin mo kasi ang upline natin wala yang sasabihin na hindi natin i-improve. Lahat ng sasabihin ng upline natin, ng mentors natin ay para sa atin. Ano po? Kaya pasalamatan po natin yung mga mentors natin, yung mga uplines natin. Kasi dinala nila tayo dito sa I Am Worldwide. Kaya napakaswerte po namin ng aking asawa din at nakilala din po namin itong I Am Worldwide. Kasi hindi ako makakaalis sa comfort zone ko kung hindi po ko nakilala siguro itong I Am Worldwide. Kasi yung asawa ko, sabi ko nga po, hindi po ako mismo yung na-explainan nitong business pero nakita ko po, napanood ko po, napakinggan ko po yung mga training ay mas nagustuhan ko po itong I Am Worldwide kasi dito ko po na vision, nakita yung aking pinapangarap na sabi ko kahit mabagal, at least gumagalaw. Ano po? Sana po yung nakakasunod po tayong lahat. Okay. Salamat po sa mga nagko-comments. Hmm. Salamat po kay Mentor Alona. Shoutout po. Shoutout din po kay Mentor Marina Nocasa. Salamat po sa aming Mother Joshua. Okay, dumako naman po tayo dito sa pag-follow and like and subscribe and be updated po tayo. Kailangan po natin talaga na nagpa-follow up po tayo lalo tigit sa I Am Worldwide page natin. Ano po? Sa mga Facebook page po ng ating company at saka po sa ating mga top mentors, yung mga top earners po natin. Then nakikinig din po tayo sa mga YouTube channel po ng ating mga top mentors. Yan po, kailangan po natin i-follow, i-share din yung mga kanilang mga result para yung mga mapoprospect po natin. Di po ba? Para makikita rin po nila yung ginagawa natin dito sa ating business. Ano po? And connect po tayo sa ating mother team. Ito po, katulad po nun, nakakonect po tayo dito sa Team Wolves, nakakonect po tayo sa Titans, nakakonect po tayo sa Blast. Kaya, stay connected po tayo. Huwag po tayong lalayo sa apoy. Kasi once na lumayo po tayo sa apoy, hindi po natin ma-achieve yung ating mga pinapangarap na result. Yung mga result ng ating mga top mentors. Stay connected po tayo. Huwag tayong lalayo sa apoy. Kasi nandiyan na. Sabi nga po ay kung may limang masipag, doon ka sa sumama, pang-anim ka na.
Pero pag sumama ka dun sa 5 manginginom, ay di pang-anim ka na. Pero dun ka sumama sa 5 masisipag na ginagawa yung business, pero mag-i-improve yung skills mo. Ano po? Kaya wag po tayong lalayo dito sa ating team. Lagi din po tayo talagang magti-training. Atin ng training, yung mga nakapapakinggan po nating training ay kailangan din po natin na na-share din po sa ating mga downlines. Okay po. Okay. Ito po, sample po pala po ito ng mga Facebook page. Facebook po ng ating, yun, di po ba malinis? Malinis tingnan. Kung kayo po ba na prospect o na-invite ng nila. Siyempre maniniwala kayo kasi may malaking team, si Mentor Shirley Mage Pulang, si Mentor Arian Bernabe Fernandez, di po ba? Maganda yan, malinis yung kanilang Facebook. Walang walang ibang nakalagay na ibang picture na hindi nakakatulong sa business. Ito po, kailangan po malinis ang Facebook natin. Simple lang po, simplehan lang po natin, walang masyadong nakalagay sa ano. Kailangan kung ano lang po yung ginagawa natin, yun lang din po yung ilalagay natin. Ano po sa ating Facebook. Kailangan malinis po yung ating ano. Kailangan kapani-paniwala po tayo sa ating mga prospect. Kasi kung ganito po ba makikita nyo na profile picture, siyempre maniniwala po kayo na ito ba'y totoo. Pero nakikita ko po ang future nandito talaga. Kasi na-vision na po natin kaya wag po tayo na lalayo sa apoy. Ano po? And then sabi nga po, kailangan po natin na aralin yung business ng mabilisan. Sabi nga po dito, how to present the business. Kailangan marunong po tayong mag-present ng ating business. Yan po. After joining po, sabi nga po, what to do after joining? Kailangan nakakapag-present na po tayo ng business natin. And syempre dapat nakakapag on the spot na rin po tayo, close deal. Ano po? Kasi kung marami kang kaalaman, marami kang natutunan, on the spot agad yung iyong mga pay-in, yung iyong mga prospect. Ano po? And then, kailangan nagpa-follow up din po tayo palagi. Kasi nag-prospect ka nga lang, tapos hindi mo na pinalo up, paano na yon? Kung hindi, kailangan talaga nagpa-follow up po tayo sa ating mga client. Ano po? And then, sabi nga po dito, be the rejection proof. Kailangan, eh, alam na po natin na tayo mare-reject. Accepted na po natin yung rejection. Kasi kahit saan pong line ng hindi man sa negosyo, kahit sa pag-abroad, tulad natin, nag-apply tayo, may rejection. Kasi hindi lahat ng hindi po lahat nakakarating ng abroad. Hindi lahat okay. Kaya sabi nga po, follow up is the key. Ano po? And yung rejection, accepted na po natin yan. Kasi kahit saan pong direction, saang panig ng hindi man sa business, hindi sa... Kasi katulad niyan, sample ko lang po nung nag-flyering ako mag-isa. Hindi nila tinanggap yung aking yung aking flyer. Wag po tayong mag-iimo pag na-reject po tayo. Kailangan be excited lagi po tayo kahit ma-reject po tayo. Kasi hindi lang po iisa yung napapagbigyan natin. Ano po? Kailangan may checklist ka. Dapat mayroon kang 5 rejection a day. Oh, 'di ba? Para na-overcome mo po lahat ng mga rejection.
Hindi ka naiimo. Kahit ma-reject ka ng ma-reject, ay wala na yan. Kumbaga bato na tayo. Batman na tayo, Batman. Kahit ma-reject tayo. Pero kaya nga po kailangan natin na matutunan yung tama pong pagpo-prospect, tamang pagti-training para po ma-overcome po natin yung mga rejection. Hindi po tayo maimo na kunting hindi lang nag hindi lang nag-message yung ating pinrospect, hindi na natin gagawin yung business. Kasi hindi naman iisa, dadalawa yung tao na inaalok natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung business natin ay numbers game. Ano po? Tao-tao. Kasi kung hindi dadami yung tao natin, hindi din lalaki yung grupo natin. Ano po? At sabi nga dito, kailangan po yung mga buyer natin na ito-turn po natin sila bilang distributor. Kasi kahit, sabi nga, kahit capper lang yan, mm, kahit bumibili lang yun ng product, kailangan maging distributor po sila. Para on time, ma-realize din po nila, makita na nila yung mga result natin at gusto na nilang gawin yung business, magagawa po nila agad. Di po ba? Kaya po, wag po tayong mawalan ng hope kasi tayo nga po ay mga agents of hope. Ano pa? And build your business long term. Yan nga po, kailangan long term din tayo mag-isip. Ano po? Kasi yung business natin, sabi nga na 3 to 5 years. Kahit 10 years pa yan, at least mabibuild po natin yung relationship natin sa ating mga leaders. Ano po? Kasi kung ang mabibuild natin ay good relationship sa ating mga leaders, mas lalaki po yung ating network, mas tatatag po yung ating business. Ano po? Basta pag nasabihan ka ng mentor mo na correct ka, okay lang yan. Ano po? Hindi po yan, kahit ang iniisip mo, ang binibigay po ng mga apply natin ay para din po sa atin. Hindi po para sa kanila. Ano po? Kaya mag-build po tayo ng long term, isip natin long term. Long term po yung ating business. Ano po? Sana po yung nakakasunod po tayo. Salamat po sa inyong pakikinig. And then sabi nga po dito, kailangan din po, ito po yung kailangan din po natin palagi. Ano? Sabi nga po dito, do not post negative or talk negative. Always be positive. Ano po? Kailangan lang positive tayo. Huwag mong sabihin sana, dapat ganito, dapat ganyan. Hmm. Huwag po tayo magpo-post ng mga negative lalo tigit po sa Facebook natin kasi kung nagbi-business po tayo ng ating mga products, kailangan always positive po yung ating pinopost sa Facebook natin. Kung nakikita nyo po na susubaybayan nyo po yung mga pinopost po at sinishare ng ating Vice President at President, napakaganda po yung i-share sa Facebook natin. Always positive, napaka-humble po ng ating mga BODs. Ano po? Ito po, kailangan din po natin to sa ating business. Ito pong marketing tools. Kailangan meron din po tayo palaging dalang calling cards na may makakita ka lang dyan sa tabi. Abutan mo ng calling cards. Prospect na po natin yan. Kailangan may dala din tayong clear book or brochure, flyers. Sabi ko nga po sa inyo, palagi akong may dala nitong aking flyers. And kailangan may ready po tayong sarili nating PowerPoint or PowerPoint po ng ating mga upline. Ano po? And lagi po tayong may ballpen kasi hindi po natin ano agad yan makukuha agad yung
number, kumbaga may number tayong kailangang isulat. Then kailangan po nating mag-upgrade, may iPad po tayo or laptop and tarpaulins po na pang yan, katulad po sa bahay namin may nakadikit na pong tarpaulin dyan. Or pag magpe-present po tayo, kailangan may tarpaulin po tayo. Ano po? Para nakikita po talaga ng mga prospect po natin, mga client po natin yung ating ginagawa. Kung ano ba yung ating ginagawa sa business. Ano po? Okay. And then, sabi nga po ay kailangan po natin mag-provide ng ating mga basic tools. Kailangan may matibay tayong wifi. Kasi kung wala tayong wifi, paano tayo makakapag-training lalo tigit ngayon online. Kalimitan po ngayon online. Pero unti-unti nagkakameron na po ng offline training. Pero kailangan po talaga natin na mag-upgrade. Meron tayong wifi, meron din merong tayo pong mga bank accounts na pagsisenda ng ating mga pay-ins, ng ating mga makukuha natin. Ano po? Kailangan tayo may mga accounts din, may Zoom, yan. Para tayo papaniwalaan ng ating mga client kung ang ating cellphone ay mahinang klase. Kailangan magandang klase po ang ating cellphone, lalo tigit ang ating laptop. And then pag haharap po tayo sa tao, siyempre, sa ating client, kailangan presentable po tayo. Po. Gawan po natin ng paraan para maging presentable po tayo sa ating mga magiging client, lalo tigit sa online po. Ano po? And mas magaganda rin po pagka nakaano tayo sa sa labas. Pag tayo, kailangan may maayos tayong kausuotan. Alam nila na tayo ay payaman dito sa ating business na ginagawa. Diba? Baka kami, naka-short ka lang. Ganyan ba yung mga payaman? Nakapambahay ka lang. Hindi, pero kailangan po ano rin tayo. Sumasabay din po tayo. Kailangan nag-i-improve din po tayo. Nag-i-invest po tayo para sa sarili natin. At para din po to sa business natin. Ano po? Okay, inviting naman po tayo. Napahaba yata ang aking prospecting Inviting, baka po naiinip na kayo dyan. Inviting networking is more about farming than it is about hunting. It is about cultivating a relationship. Sabi ko nga po, ano po, ang business po natin ay tanim-tanim lang. Ano? Kasi paano ba tayo, paano mangyayari sa atin kung hindi tayo magtatanim, hindi tayo magpo-prospect? Paano tayo aani? Paano tayo magkaka-result kung hindi natin gagawin yung training, hindi natin gagawin yung IM5? Ano po? Parang pagtatanim lang po talaga yan. Pag nagtanim ka ng mabuti, ani ka rin na mabuti. Nagtanim ka ng masama, ani ka ng masama. Kailangan, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kasi dito sa ating business na ginagawa, kailangan po natin talaga araw-araw nagtatanim tayo. Kailangan araw-araw may kinakausap tayo para may ma-invite po tayo. May ma-presentan po tayo. May mga close deal po tayo. At may ma-pay-in po tayo. At para po lumaki yung network natin. Ano po? And sabi nga po, paano nga po ba tayo mag-invite? Ito, kailangan din po talaga nating matutunan ang pag-i-invite. Natutunan natin mag-prospect, kailangan na matutunan natin mag-invite. Magkaiba po yung prospect sa invite. Ano po? Katulad po ng first step po, sa mga post po sa Facebook, mag-comment din po tayo. Kailangan mag-comment din po tayo, mag-like, react, and saka lang tayo mag-message sa mga post nila. Or kamustahin po natin ang family. Step 2, ano bang trabaho?
creation, message, yan. And sabi nga po, kung tayo po ay magme-message, yung ah, keep it short and simple. Maiksi man siya, simple lang siya, pero mas madali pong naiintindihan. Hindi na yung magpapaligoy-ligoy ka pa, 'di po ba? Hindi naman yung ikaw lang yung gusto mo, ikaw lang yung ila-like, ikaw lang yung comment. Siyempre, magbabalik ka rin po dun sa mga pino-prospect at ini-invite mo. Kailangan nagko-comment ka rin, nagla-like ka rin, at nag-a-add ka rin po. Then saka po tayo mag-message. Ano po? Simple lang po itong ating business na ginagawa. Kailangan lang po talaga nating aralin. Okay? Ito po, what to do after joining. Po, napakahalaga po nito pagkatapos nating mag-join dito sa ating I am worldwide. Ito po, may sample script po tayo dito. Ano? Third party approach. I-screenshot nyo po kung gusto nyo pong i-screenshot. May mga customer po kayo. Pwede nyo pong i-screenshot to. O, sabi po dito, oy sis bro, baka may kakilala ka na interested kumito pa on the side. Kasi may project online ako na ginagawa sa Facebook na pwedeng kumita ng 15 to 20K per month. Pwede po natin yung i-send sa ating mga ini-invite, sa ating prospect na ini-invite natin. Yung mga, kumbaga, paano, yung, kumbaga parang siya yung pinatatamaan mo, pero siya talaga. Siya talaga yung kumbaga, kaibigan mo, sasabihin mo sa kaibigan niya, gano'n, sa katrabaho mo, pero siya naman yung pinatatamaan mo. Ah, Yun po yung third party approach. And then ito naman po yung sa mga empleyado at saka estudyante. Gumamit lang po tayo ng Rocket or Extra Income. Kasi mahilig po yung mga estudyante at empleyado natin. Katulad natin, employee tayo. Tayo ginagawa natin yung I am worldwide ng part-time pero full-time by heart naman po. Sabi nga po dito sa isang message dito, ano, sis bro, may bagong racket ako ngayon. Or may bago akong pinagkakaabalahan ngayon. Maganda siya. Or may nakita akong pagkakakitaan. Naghahanap ako ng makakasama. Yan. Napaka-effective po nitong mga approach nito. Yung mga message po ito. Kasi nagagamit din po talaga sa business na ginagawa natin. Sa pag-i-invite po natin. Screenshot nila po kung ano. And then sa mga ano po, sa mga business owner approach. Apo. Yan po mga business owner approach, kailangan ano po niyan, mga gusto po nila yung straight to the point. Negosyo agad. Gaya po nga nung sinabi ko sa inyo yung aking kaibigan na negosyante. Negosyante nga talagang kumuha agad siya. Nag-pay in agad ng silver nung ano pa lang. Una pa lang. Kasi business talaga, business minded. Sabi nga po dito, ano, sample po, ano. Hi, may o-offer pala ako sa yung business. Prospect, sabi. What the business? Ano daw business ba ang ano? Siyempre, sasagutin niyo po. It's a franchising business and has something to do with health and wellness distribution with a concept in the Philippines Franchising Association. Yun. Or, pwede po na, alam ko po na matagal na kayo sa business. May nakita kasi akong negosyo ngayon. Okay lang po ba na hingi ako ng tips kung maganda ba itong negosyo na ito? Yun. Tanong po natin, ano, pasimple. Ano po?
straight to the point po yung ating pagtatanong sa ating mga client. And then sa ano nga po, consumer approach, pre-taste. Pwede po natin gawin din 'to. Kasi one time nagawa ko na rin po ito, hindi lang siguro one time, ilang beses din po. Nagbigay po ako ng isang sachet na barley. Pero ngayon po, customer ko na po siya. Thank you, Lord. Mm. Sabi nga dito, actually bro, sis, ito yung business ko ngayon. And abutan niyo po siya ng product, barley, isang sachet, o kaya isang box. Ano. Gusto ko itry mo ito ng libre. And sabihin mo kung ano yung benefits niya. And kunin mo po yung number at para malaman po ang feedback mo sa product. Para malaman nyo po kung ano ba yung result sa kanya ng product na ibibigay nyo ng libre. Kasi minsan po talaga, dito lang natin nakukuha yung prospect natin. Nagbibigay tayo ng free. Sacrifice din talaga po dito sa ating business. Magsasacrifice ka talaga para mas ma mas marami yung ano mo, mapa-pay-in or matulungan natin. Ano po? Hindi lang sa business, hindi rin lang po sa product, sa lahat ng bagay po, kung mga gustong umasenso. Ano po? And then sabi nga po dito, Pax, yung tanong, ito kasi kalimitan po itong tinatanong eh. Natatanong ng ibang mga client. Networking ba yan? Huwag po nating sabihin na no or yes. Sabihin po natin, bakit naghahanap ka ba ng network? Or alam mo na ba yung networking? O dati ka na bang nag-networking? Ganon. Either yes or no po ang sagot ng client natin. Good, sabi nga, magugustuhan mo ito. And sabi nga, what type of business? Sabi nga po yun, no, isa pa, food franchising business has something to do with health and wellness distribution with concept on the Philippine Franchising Association. Ano po? Pag tinanong sa iyo kung maglalabas pa ng pera, ano? Siyempre, pag negosyo, naglalabas talaga ng pera. Wala naman negosyo na hindi naglabas ng pera. Lahat po ng negosyo, naglalabas talaga ng pera. Ano po? Mhm. Depende sa iyo. Sabi nga dito, depende sa iyo. Pakinggan mo muna yung business, then doon ka mag-decide kung maglalabas o hindi. Ano po? Nagagamit din po natin to talaga. Itong mga ganito. Yung mga ganitong script. Napaka simpleng script pero ano po, nakakakuha talaga siya ng client. Sana'y gising pa po kayo, ano po? Gising pa po ba tayo? Type 1 naman po dyan. Type 1 po kung gising pa po tayo. Nakakasunod pa po tayo. Salamat po sa mga nagko-comment. Sana po ay may natututunan po at may naisi-share po ako sa nadadagdagan po yung mga learnings nyo. And sobrang thankful po ako at nakapag-share po ako dito at napakalaki pong opportunity na lumabas po tayo sa ating comfort zone. Yan po ang the best na lumabas po tayo sa ating comfort zone. Ano po? Kasi kung mahihiya po tayo, hindi naman po nakakahiya na i-share yung ating business. Kasi nakakatulong po tayo sa kanila, sa mga nagiging client po natin. Kasi biruin niyo po, sino bang mahihiya? Yung mga testimony na lang po natin. Ano? Yung testimony na lang po ni Miss Maritone Fernandez. And then, kailangan din po talaga natin na meron po tayong sarili nating testimony.
para mas marami po tayo na makuhang client. Kasi mas maniniwala po sila kung yung testimony mismo natin sa sarili natin, yung mapapakinggan ng ating mga prospect at mga client na ini-invite po natin. Ano po, sana po may na-share po ako sa inyo. Maraming pong salamat sa pakikinig. Okay po, dumako naman po tayo sa isa pang kwento. Hmm. Mahilig po tayo sa kwento eh. Yan. Siguro naman po ay narinig nyo na ang kwento ng maglolo. Ano po? Ang maglolo na nakasakay sa donkey. Hmm. Isang araw, sila po'y namamasyal na maglolo. Masyal po sila. Ilang bayan po ang kanilang dinaanan. Sa unang bayan po na dinaanan nitong maglolo, may nakapansin po sa kanila na dalawang tao. Uti mo, sabi ng ano, narinig na sabi nung nakakita doon sa maglolo, kita mo tong lolo na to. Dalawa pa silang nakasakay doon sa donkey. Eh ang liit-liit ng donkey nila. Oy narinig ng lolo ng dalawa. Narinig ng lolo na sila pinag-uusapan. Eh di bumaba itong si lolo at ito na lang apo yung nakasakay ngayon sa donkey. And then sa pangalawang bayan po, pagdaan nila, may nakapansin na naman sa kanila. O kita mo itong bata na to, yung lolo pa yung pinaglakad at siya pa yung nakasakay sa donkey. Kung alin pa yung matanda, siya pa yung naglalakad. Oh, narinig po ng bata yung sinabi ng mga dumaraan. Eh, di ngayon po, pinasakay naman nila, bumaba po itong bata at sumakay naman po itong lolo. Sa pangatlong bayan po, ano po, sa mga tatlong bayan, may nakapansin na naman sa kanila. Oh, kita mo tong lolo na to. Yung bata pa yung pinaglakad. Hindi na naawa doon sa bata. Di po ba? Ay talagang marami pong maraming masasabi ang tao. At sa pangangapat na baryo naman po, pagdaan nila, binuhat na po nila yung donkey. Binuhat na nung maglolo yung donkey kasi palagi na lang silang may naririnig eh. Doon sa mga dinaanan nila. May naririnig sila na hindi nila nagustuhan. Ano, binuhat nila yung donkey. Pagdating nila doon sa pang-apat na baryo, oh, kita mo itong maglolo to. May sira siguro sa ulo itong maglolo na to. Bakit nila binuhat yung donkey? Pwede na naman nilang sakyan. Ay, grabe. Ano po? Kahit ano pong gawin natin, ano po, may masasabi po at masasabi ang tao sa atin. Ano po, may mga discrimination po. Discrimination pa to talaga tayong pagdadaanan. Ano, may rejection tayong pagdadaanan. Pero kahit po may mga rejection tayong napapagdaanan, ano po, wag po nating gawing ano yun, na tayo ay tumigil sa ating pagpag-prospect, sa ating pag-i-invite, sa ating paggawa ng business. Kasi po, kahit ano po ang gawin natin, may masasabi at masasabi po ang tao sa atin. Gumawa ka ng tama, may masasabi sila, siyempre. Gumawa ka ng mali, may masasabi sila. Eh, pag naglabas ka ng result, lalo nang may sasabihin sila, ay yumabang. Hindi naman po sa ganun. Ano po? Mm. Sana po may natutunan po tayo sa ating training ngayong hapon. Ano po? Ah, kahit po anong rejection na marinig natin, gamitin lang po natin yung mga rejection na yon, yung mga discrimination na yon para mag-improve po tayo. Para malaman po natin kung ano pa ang kailangan nating i-improve.
at ano pang kailangan nating pakinggan na training. Basta mag-attend lang po tayo ng mga training. Ano po? Mag-attend po tayo ng training, i-share po natin yung mga napapakinggan natin, mag-take down notes po tayo para may nababalikan din po tayo. Ah, alam ko po tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabi nga po dito, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Ano po? Ipagpasa Diyos po natin ang ating mga ginagawa dito sa ating business. Kasi si Lord lang po talaga. Ano, kay Lord lang tayo umaasa. Oo, kay Lord. Si Lord nandyan palagi sa tabi natin. Ano po? Basta na pong nanghihina ka, lapit tayo sa upline, lapit tayo kay Lord, pag-usap tayo kay Lord. And sabi nga po dito sa Psalms 3, 37 verse 5, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Yun nga po, tutulungan tayo ni Lord, mag-commit lang po tayo. And mag-commit po tayo sa ating business na ginagawa. Ano po? Kasi pag hindi tayo nag-commit sa ating ginagawa na ito, sa ating business, wala pa, hindi po natin mararating kung ano po yung nakuha at na-achieve ng ating mga top mentors. Kaya kahit po mabagal, sabi ko nga po sa inyo, tuloy-tuloy lang po tayo. Ano po? And yung may iwan ko lang po sa inyo ang aming verse ng aming team, for I am God and I will show you miracles and to all those who believes on my name. Doctrine and Covenant 35:8. I am Don Dennis Miguel and I am worldwide. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.